2 Chronicles chapter 29. Actually, aabot po tayo dito hanggang 31, but let's just at least read ng salitan yung 29. Men, please read the verse 1, and then ladies, read verse 2 succeedingly. And then sabay-sabay po tayo sa last verse, which is 36 po ng 2 Chronicles. Just say amen po kung nandyan na tayo. Amen. So men, start po ng verse 1, ready, read. So they killed the bullocks, and the priest received the blood, and
Mahal namin Panginoon na sa langit, maraming pong salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Maraming pong salamat sa buhay ni King Hezekiah to remind us, O God, of rejoicing, Panginoon, when we get back sa inyo. At kami po ay tumino, Panginoon, ay tuwid ang aming mga buhay in spite of all the practices na gawa ng mga nauna sa amin na minsan po, Panginoon, ay may pagpapala, ngunit minsan ito po ay hindi magandang ehemplo. Ngunit tulungan niyo pa kami, Panginoon, that individually kami po ay magkaroon ng sapat na kalayaan upang kami po ay umibig sa iyo, Panginoon, at magpatuloy sa iyong gawain, itama ang mga bagay na nakita naming mali at ituwid po ang aming mga buhay, Panginoon, dahil alam po namin we have our own accountability sa iyo, Panginoon, at sa mga taong nakapaligid sa amin. Marami pong salamat sa iyong patuloy na gabay sa bawat isa po sa amin. Lead us, Panginoon, sa tamang kaunawaan ng iyong salita upang ito po ay maging pagpapala at hamon sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayan, so this morning po, pag-aaralan po natin ang buhay ni King Hezekiah. Actually, it's not just King Hezekiah kasi nabanggit ko nga po kanina that before his fathers po, no, he has, and before him, natanto ko din po dito na ito po ay also before King Jehoshaphat and King Asa, which I'm not sure if you would remember, has been one of my preachings from longest time pa po, no, na inulit ko na rin siya, siguro twice ko na rin na-preach, no, na minsan our fathers are not the one who's given us the best example sa paglilingkod sa Panginoon. So let me ask you a question this morning before po tayo magpatuloy. Sino po sa atin yung namulat ang ating kaisipan sa loob ng iglesia dahil may magulang tayong nauna na maging Kristiyano? Amen po, ano? So nagpapasalamat tayo sa iba sa atin na paglaki natin, nakaunawa agad tayo ng tunay at tama na katuruan dahil may nag-set ng example para sa atin. Tama po? Kumbaga nakita natin mula sa ating mga magulang yung kung paano sila maglingkod sa Panginoon at tayo po ay nagpatuloy angkop doon sa mga ginawa nilang ehemplo. No? Pero sino naman po sa atin yung mga nakakilala sa Panginoon because tinama natin sa buhay natin yung mga nakita nating maling katuruan, nakaunawa tayo na yung binigay sa ating katuruan nung tayo ay namumulat at nagkakaroon ng isip ay mali po pala, no? Sino po kaya sa atin ay meron din po sa atin, ano? So ito po yung ibig sabihin na minsan meron po tayong lumaki po tayo or lumaki yung iba sa atin doon sa simbahan na mali po pala ang katuruan. But nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit mali yung nakamulatan nating katuruan dahil yun yung naipamulat sa atin ng mga magulang na kung sino man po ang inyong magulang, ay naunawaan ninyo na hindi po pala yun yung tamang kaparaanan, lalo higit sa lahat sa kaligtasan. Tama po? Nagpapasalamat tayo na kahit kumbaga parang hindi naging sarado ang ating puso at isip doon sa katuruan na unang naibahagi sa atin. Nakakalungkot po kasing isipin minsan na kahit anong turo mo sa ibang tao ng tama at ng katotohanan, sarado na po ang isip nila. Kung baga parang ito nga po sa iba ay tinatawag na sa Katoliko po ay sarado Katoliko. Narinig niyo na po ba yung katagang yan? Right? Sino pong hindi pa? Ito po yung mga tinatawag, lalo nung mga panahon pa ng siguro mga
Lola ko talagang sarado Katoliko din yan po no? Ito po yung mga tao na kahit anong turo mo ng katotohanan, hindi mo maalis sa kanila yung tawag nito practices na ginagawa nila. Yung pag-aayuno, yung tawag nito, pagdadasal ng ano yung beads, rosary, no? Ano yung dasal nila na paulit-ulit? Hail Mary, Mother of God. Huwag po kayo kahit minsan, kahit hindi nyo siya pinagpipray, dahil daon kayo namulat before, kapag narinig nyo, nasusundan ninyo. Tama po ba? Kasi doon kayo namulat before. Kahit po ako, kahit lumaki ako dito sa simbahan, hindi naman po kami nagsimula talaga nagsimula. No? Mula pagka-birth ko, unlike kay Jo Marie na talagang nandito na sa simbahan. Kami po ay kumbaga, before pa po makakilala si Mama, I'm around elementary school na ata or preschool. So, mayroon pa rin nabigay sa akin na practice yung mga ganun. At saka lumaki din po kasi ako sa public school. Alam niyo naman po sa public school, Catholic din po kasi minsan ang tinuturo niya. Sino po dito sa mga public school yung nagkaroon pa ng subject na, ano yun? Religion ba yun? Meron parang V nagsisimula yung values education. Sa values education, parang once a week po sa amin, back when I was an elementary student, naalala ko merong madre na pumupunta sa class namin at nagtuturo. Naalala ko pa yung isang katuruan noon, hindi pa po ako malagong Kristiyano, syempre, that was back when I was in grade 4. Nagturo po patungkol sa purgatorio. Kahit po ako ay bata pa, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa Sunday School, alam ko na walang purgatorio. Kasi alam ko, hindi ko pa alam yung once to die after this judgment na verse, alam ko na patungo agad sa langit at impyerno ang kaluluwa ng tao. It's just either heaven or earth. There's no purgatory, there's no in between. Hindi po yan tipong na ipagdadasal ng 40 days or how many days that is, at sasabihin ng pare, ayan, nakaangat na yung tuhod ng kaluluwa para papunta sa langit. Kasi ganyan daw po narinig ko pa yung isang dahilan yan. Pagdasal natin, unti-unti nang nakakaangat mula sa purgatorio. Paano lamang yung nakabaon at pupunta na sa langit? Ay wow, ganun po pala yung katuruan ng kaligtasan. So whether you lived honestly or righteously dito sa lupa, kaya ka naman palang ipagdasal. Marami pong katuruan ang naituro sa atin nung tayo ay lumalaki. Nakakalungkot yung iba kahit anong turo, kahit anong ituwid, kahit anong itama doon sa kanilang mga nakamulatan na pagtuturo ay hindi po sila nakakaalis doon. Siguro andun din po yung pride na parang, eto na for the longest time nandito na ako bakit ako aalis? For the longest time, ito na yung naging belief ko. Paano ko pa ito babaguhin? Paano ko pa ito itatama? Paano pa ako aalis dito? Kumbaga, nandun na sila sa punto ng buhay nila na hindi na nila alam kung paano alisin yung sarili nila doon sa mga bagay na nakamulatan nila at nagawa nila. Siguro po may mga kilala kayong ganyan. Meron na kayong na-witnessan, meron na kayong na-share ng salita ng Panginoon, nag-profess naman. Nung tinanong nyo, gusto mo bang tanggapin ang mahal na Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Nag-yes naman. Pero, andun pa din sila sa gawain nung kanilang dating relihiyon. Kaya minsan, hindi mo po mapagtanto kung talagang totoo ba ang kanilang pag-profess ng salvation. Tama po ba? Buti na lamang, hindi po tayo ang nagpapanigurado kung ang isang tao ay tunay na kaligtas, tunay pong ligtas at tumanggap sa Panginoon. Kasi it's always going to be between you and that person and the Lord. Kumbaga sa atin, tama na po siguro yun na ibaghagi natin yung salita ng Panginoon. Maybe that's not the time or day of their salvation, but hopefully we pray na kung sino man po yung na-share natin ng salita ng Panginoon at hindi umalis doon sa gawain na meron sila before, ay darating po sa kanila yung tunay at tamang oras ng kanilang kaligtasan. Huwag lamang po sanang dumating yung panahon na mauna po ang kanilang araw ng kamatayan before ang kanilang araw ng kaligtasan na hindi na po dadating sa kanila when the time comes na nawala na po sila dito sa lupa. Nakakalungkot pong isipin minsan na kahit anong turo natin sa kanila, andun na sila sa maling gawain. Now, tinanong ko po kanina sino yung mga anak na merong magulang na tinatawag nito, naligtas na at nagbigay sa kanila ng tamang practices growing up at sa mga taong hindi pa nakaalam mula nung sila ay namulat at ngayon na lamang nagkaroon ng tamang katuruan. Sa mga magulang naman po,
Sino po sa atin yung mga nagpapatuloy hanggang ngayon sa gawaan ng Panginoon? Huwag niyo na pong itaas ang inyong mga kamay, pero nakakalungkot mang isipin na kahit anong magandang ehemplo ang iyong binigay at pinakita sa inyong anak, ay wala po sila dito sa tahanan ng Panginoon. Meron po ba? Huwag niyo na pong itaas sa inyo na po. Ano? Pero nakakalungkot pong isipin. No, na minsan, ang ganda ng binigay mong ehemplo, ng ganda ng testimony na pinakita niyo sa kanila, ikaw po ay nagsusumikap na maglingkod sa Panginoon, hindi lamang para sa iyong sarili, upang maipakita din sa inyong mga anak at sa iyong mga apo kung gaano na lamang kabuti ang Panginoon sa inyong buhay. Pero may mga pagkakataon na kahit anong magandang testimony ang ipakita mo sa inyong mga anak o sa mga sumunod sa inyo, hindi po sila pareho ng pag-uutak at pag-iisip at puso kagaya ninyo. Nangyayari po ba yan sa ibang pamilya? Yes. Marami po tayo nakikita dito, mga adults, mga senior, na nagsusumika po, no? Kahit na si Tatay Pilo po, no, nakaano na. Every Sunday nandito po, daig pa yung iba po sa ating mga mas malalakas na kayang maglakad ng 2 paa lamang. Pero po makikita po natin, may mga henerasyon pagkatapos sa kanila, na nakikita naman natin itong mga adults na ito, mga seniors na ito ay nagpapatuloy, pero may mga sumunod sa kanila. Hindi lamang anak, pati apo, na hindi po madala at hindi po nakapagpatuloy. Ito po bang mga batang ito, mga sumunod sa kanila ay hindi nabahagian ng salita ng Panginoon? I don't think so. More likely, ito po mga tao na ito ay nabigyan o napangaralan at na-witnessan ng tunay na salita ng Panginoon. But they choose not to follow. Kaya ako po masasabi na minsan, ang pagsunod sa Panginoon at revival ay individual. It's always going to be your own choice. It's always going to be your own accountability. Kahit anong ganda ng ehemplo na ipakita sa inyo, kung yan po ay hindi tumatagos sa puso ng bawat Kristiyano, no? Hindi po natin makikita yan. Kaya kanina po tinanong ko, sa nagsimula po ako kanina, kahit anong ganda ng mensahe, kahit anong galing ng mensahero, kung sarado ang puso ng nakikinig, hindi po yan makikitaan ng resulta. Amen po. That's why I want to bring you here dito kay King Hezekiah. The reason behind this is because when I was reading this, Hezekiah, nung nabasa po ninyo, ang ganda po. No? Binalik niya yung pag-ibig ng Judah, ng Israelites patungo sa Panginoon. But why? Bakit kailangan i-open mo ulit yung simbahan ng Panginoon sa mga tao? Ano po ba yung nangyari before Hezekiah na siya po ay namuno dito? Makikita po natin actually kay Ahaz ang dahilan. No? But before we go to Ahaz, actually kung kanina, binabasa ko po ito. No? Na ako po ay nag-backtrack lang kasi sabi ko gusto ko makita din yung before na nangyari. Nakita ko na ito, may mga notes ako dito. Na-preach ko na nga pala ito. No? Sa 2 Chronicles, sa verse or chapter 18, when I started this, actually verse 16 pa. No, nasa 29 yung binasa natin pero I'm going backwards sa verse chapter 16. Bakit? So dito po kasi makikita natin sa chapter 16 na una po naghari, hindi naman po yung pinakauna, but before this, before Hezekiah, was Asa, which is, kung naaalala nyo po, no, i-run through ko na lamang po ito para hindi po tayo masyadong magpakatagal. Kasi na-preach ko naman na din po ito. Now, King Asa, his 30th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came against Judah and built Ramah to the intent that he might let none go out or come to Asa, king of Judah. Then Asa brought out silver and gold out of the treasure of the house of the Lord and of the king of the house, and sent to Ben-Hadad, king of Syria, that dwell at Damascus, saying, There is a league between me and thee, and there was between my father and thy father. Behold, I have sent thee silver and gold. Go break thy league with Baasha, king of Israel, that he might depart from me. So instead of trusting with the Lord na kanya pong magkaroon ng deliverance, nagkaroon po siya ng trust to the treasures na kaya niyang i-offer. Minsan po tayo kapag meron tayong mga bagay or may mga suliranin, hindi po laging sagot ang kayamanan. Hindi po laging sagot ang pera. No? Minsan kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Now, there was war and all that happened, and Asa was not really a good leader.
Now, come Jehoshaphat at chapter 13, where it says here, Jehoshaphat his son reigned in his stead and strengthened himself against Israel, and he placed forces in all the fiercest cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim and Asa his father had taken. And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim. Unlike his father, who trusted with his riches so that he could save himself and his country, Jehoshaphat walked with God and trusted his provision and protection. Kumbaga, itong si Jehoshaphat, he did not let himself to follow the path of his father, na kung saan nakita niyang may pagkukulang at kamalian. Minsan sa mga kabataan, tama naman po, no? Ang pinakamagandang ehemplo sa atin ay ating mga magulang. Tama po. Sa kanila tayo unang nakakita ng best practices. Pero habang po tayo ay namumulat na nagkakaroon ng tamang pag-iisip, ng sariling desisyon, dapat matuto po tayo makakita kung ano ang tama at mali na nakikita natin sa mga nauna sa atin. Amen po. Sabi ng kaninang kanta, continue thou the things that thou hast learned. Pag sinabi pong learned, may mga bagay po tayo natututunan na napagkakaunawa po tayo ng tama at mali. So we need to know how to filter yung mga bagay na i-adapt at mga iiwasan po natin. Kahit po sa isang preacher na tumatayo dito, alam niyo po dapat kung kailan ang isang preacher ay hindi tama ang puso at kailangan niyong i-filter yung mga dapat yung makuha from that preaching. No? Kasi mamaya, pakinig lang tayo ng pakinig, absorb lang tayo ng absorb. Hindi natin alam, hindi na pala King James yung ginagamit. No? Baka mamaya, hindi na pala tama yung pagkakaunawa doon sa verse at hindi na pala tawag nito, tama yung pagkaka-expound. Kaya kung ikaw po ay tunay na nag-aaral din ng salita ng Panginoon, hindi ka po maloloko. Amen po? Kung ikaw may alam ka din sa salita ng Panginoon, hindi ka masisway. Na parang oo ka lang ng oo kung kani-kanino ka nanonood. Do you really have your own devotion? Nakikinig ka ng nakikinig. No? Alam mo ba pa rin yung tamang ibig sabihin ng mga binabasa nyo sa salita ng Panginoon? Now, sa verse 5 po, therefore the Lord established the kingdom in his hand, in the hand of Jehoshaphat, established the kingdom in the hand of Judah, brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance. So verse 9, and they taught in Judah and had book of the law of the Lord with them, and went about throughout all the cities of Judah and taught the people. Nagkaroon po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. And kung susundan pa po natin, actually napakalawak, sa verse 18, marami pa pong nangyari dyan. Actually, may mga points pa ako na sinulat dito. Pinpoint dito. I-run through ko na lang po. Sa chapter 18, verse 18, but Jehoshaphat said, is there not here a prophet, said the Lord, besides that we might inquire of him? Ito po kasi yung nagkaroon ng Jehoshaphat and Ahab goes against Ramoth Gilead. Kumbaga parang alam naman po natin that round about Judah and Israel, marami pong mga tao na gusto or mga kingdoms na gustong mag-take over po, mag-conquer sa kanila. At napakarami pong bagay na ginawa nitong ni Jehoshaphat by the grace of God kung paano siya po ay nagkaroon ng kaligtasan against these other nations. Let me jump po dito. Actually, kung babasahin niyo po yung 2 Chronicles hanggang sa 29, ang dami po mga hari din dyan na dumaan kung saan nakita po natin. After Jehoshaphat, the reign of Jehoshaphat, yung sumunod po sa kanyang anak, no, Asa, no, na hindi naging magandang hari, comes Jehoshaphat na hindi rin po na siya naman po ang nagbalik ulit, no, ng pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Turns out yung anak ni Jehoshaphat ay hindi rin po naging magandang ehemplo at follower ng Panginoon. Hanggang po sa dadating po tayo dito naman sa time of Hezekiah, but before him was Ahaz. Now, before po tayo magpatuloy dito sa 2 Chronicles, punta lamang po tayo sa 2 Kings chapter 18. Actually, chapter
17 rather, para mas makita po natin kung ano po yung nangyari before the reign of King, tawag nito, King Jehoshaphat. So verse 16, actually, 16, pasensya na po, ang dami kasi mga verses dito, yung mga chapters dito. In the 7th year of Pekah, the son of Remaliah, actually, Ahaz, the son of Jehoiakim, king of Judah, began to reign. 20 years old was Ahaz when he began to reign, and reigned 16 years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of the Lord of his God, like David his father. So even with the example of David, he was not following, no? He was doing not the will of the Lord. Mahirap po sa isang hari, no, na ikaw ay mamuno kapag hindi ka marunong sumunod sa instruction. Ngayon po ako ay naglilid din ng mga tao. At napakarami pong binibigay na instruction, no? Itong gagawin mo, how to lead your team. Minsan mahirap na rin sumunod sa dami ng mga task na binibigay. But then there was for Ahaz an instruction and an example that was given to him directly. Verse 3, but he walked in the way of the kings of Israel, yea, and made his son to pass through the fire according to the abominations of heathen, which is mga pagans po, whom the Lord cast out from before the children of Israel. So instead of following God in terms of his instruction from the time of the law of Moses, what he followed is the practices of paganism. And he sacrificed and burned incense in the high places, unto the hills and under the green tree. Then Rezin, king of Syria, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, came up to Jerusalem to war, and they besieged Ahaz. No? Because again, they are not already with the Lord, but could not overcome him. And at the time, Rezin, king of Syria, recovered Elath to Syria, and drave the Jews and Elath. Maraming mga pangalan din to, kaya bibilisan ko lang po. And dwelt there, say unto this, so Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son. Come up and save me out of the hand of the king of Syria and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me. So unlike with Jehoshaphat, no, who did not follow through the practice of his Asa, na nagtiwala po si Jehoshaphat sa Panginoon. Itong si Asa, kanino po siya lumapit? To the king of Assyria. Save us. Now, and Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the Lord. Kanino daw po siya kumuha? To the house of the Lord. And in the treasures of the king house, and set into the present, for a present, to the king of Assyria. So in terms of offerings, instead of offering something unto the Lord, kinuha niya yung mga gold dun sa Panginoon to offer it to the king of Assyria. Kaninong practice po natin ito makikita? Makikita po natin yung practice na to na ginawa ni King Asa, father of Jehoshaphat. No? Sana po tayong ay nakakasunod pa kahit medyo binibilisan ko po yung pag-run through ng story of what happened here. And the king of Assyria hearkened unto him, for the king of Assyria went up against Damascus and took it, and carried the people out of the captive of Kir, and slew Rezin. And King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, king of Assyria, and saw an altar that was at Damascus. And King Ahaz sent to Uriah, which is the priest, the fashion of the altar and pattern of it according to the workmanship thereof. Alam naman po natin na ito, meron na po silang mga places para paglingkuran at magbigay ng offerings sa Panginoon. They already have the house of the Lord. Kinuha pa nga yung mga offering for the king of Assyria. Nung nakita niya, no, yung pattern on how they are, serving their gods, pinattern niya pa at pinabuild yun sa kanila. Kaya makikita po natin, then Uriah the priest built an altar according to King Ahaz had sent
from Damascus. Kumbaga naalala niyo po yung time of Israel from their time na sila po ay nasa wilderness. Ano pong ginawa nila? Practice talaga nila no? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Tapos nito nakita ni Ahaz, parang ang ganda nito. So let me recreate this. Give me the pattern and I will do it sa amin. Ito namang priest na si Uriah, sumunod din. Sadly. Now, and when the king came from Damascus, the king saw the altar, and the king approached the altar and offered thereon. And he burnt his burnt offerings and his meat offering, and poured his drink offering, and sprinkled the blood of his peace offering upon the altar. Nakakalungkot po, andun na yung para sa Panginoon. Ay, mamaya pa po hindi pa po natin nababasa. And he brought also the basin altar, which was before the Lord, from the forefront of the house, from between the altar and the house of the Lord, and put it on the north side of the altar. Tinabi niya pa. No? And King Ahaz commanded Uriah the priest, saying, upon the great altar burn the offerings, burn the morning burnt offerings, and the evening meat offering, and the king's burnt sacrifice and his meat offering, with the burnt offering of all the people of the land, and their meat offerings and the drink offerings, and sprinkle upon it all blood of the burnt offerings, and all the blood and sacrifices, and the brazen altar shall be for me to inquire by. Thus did Uriah the priest, according to all that King Ahaz commanded. So it wasn't really just the king, because the king has an influence to his people. He made everyone to follow and bring sacrifices, give offerings doon sa altar na kanilang ginawa. Nakakalungkot po when one influential person influences people patungo sa bagay na hindi tama. Right? Because you are a king. You can create a decree that everyone should follow without any question. Minsan po may mga leaders sa atin na pinapagawa ang mga bagay na questionable, and you don't have any, bones to really speak up and question. Kaya po nagpapasalamat tayo na sa loob ng iglesia na ito, ang ating pastor ay patuloy pa rin pong according sa Biblia ang katuruan. Amen po. Marami pong mga iglesia ngayon na nagtatayo ng kanilang mga gawain, pero sadly, they're no longer according to the Word of God. And sadly, there are still people following. Dumadami po ngayon actually yung mga fellowship. I'm not sure kung kayo ay wala kayong nakikita from your friends, from your acquaintances. That's being part of those fellowships. Ako po nagugulat ako na merong isa, actually client ko before sa BDO. Pastor na siya ngayon, dating seaman. I'm not questioning, but I'm just really wondering. Siyempre, hindi naman ako para pumunta pa sa simbahan nila, talagang pakinggan, ano bang tinuturo mo? But hope and pray, na tama yung gospel na tinuturo. Kasi there was already one time sa isang member ng Batang CCF. Nakwento ko na to before. We are having a fellowship dito sa Marcos Highway. Mga young people. Tapos there was another young people na nagulat siya katabi namin. Nagtanong siya, ang ganda naman po ng fellowship ninyo. No? So, since open na yung conversation at siya na yung nag-approach, tinanong ko na din, so ikaw ba ay ganito, ganyan? Nalaman na siya po ay uma-attend sa isang fellowship, CCF if I'm not mistaken. So I asked her, since uma-attend ka dyan, naturo na ba sa iyo ang gospel? Meron ka na bang assurance of salvation? Sadly, wala. No? So, doon pa yun Hindi ko lang alam ngayon kung paano na sila nag-progress sa kanilang gospel. So I had the privilege po na ma-share yung gospel doon sa bata. But if that really happens sa lahat ng mga fellowship na nibibuild ngayon, just for the sake of creating a group,
no? Para ma-build lang din siguro yung ego at moral nila na sila ay so-called gumagawa ng gawain para sa Panginoon. Ay nakakalungkot na nasasayang yung opportunity for them to serve sa Panginoon, no? Nakakalungkot na yung mga tao sumusunod sa maling katuruan. Nakita natin ang dami nag-question kay Kibuloy. I'm not sure how many people are still actually following the practices of Kibuloy. Now, patuloy po tayo dito. And the King Ahaz, the king as commanded, the King Ahaz cut off the borders and bases and removed the laver from off them, and took down the sea from the brazen oxen, and there were under it, and put it upon the pavement of stones, and covered for Sabbath the day that built in the house, and the king's entry without turned he from the house of the Lord for the king of Assyria. Sadly, this was all made to please the other king. Kung meron naman po tayong paglalagakan ng effort natin, let us make sure, no, that we're not pleasing anyone, but pleasing God. Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? Doon po tayo actually kaya pupunta mamaya. And Ahaz slept with his father and buried his fathers in the city of David, and Hezekiah, his son, reigned in his stead. Kaya po ang sumunod sa kanya is si King Hezekiah. But before we go to Hezekiah, meron pa po ditong isang kwento about naman po kay Hosea, his other son. In the 12th year of Ahaz, before po siya mamatay, of Judah, began Hosea, the son of Elah, to reign Samaria over Israel for 9 years. At ito po isang hindi magandang kwento, no? So kagaya ng practices na pinakita ni Ahaz, hindi rin po naging maganda yung ginawa nitong si Josiah. And he did that which was evil in the sight of the Lord, but not as the kings of Israel that were before him. Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hosea became his servant and gave him present. Andito na naman po yung tumiklop sila sa king of Assyria. Against him came, and the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up and bound him in prison. Dahil nakita nito, bakit siyang ka nagbibigay ng offerings, tapos bigla mong kinut off yung sa akin. Halika dito. Now, verse 7, for it was, bilisan ko na lang po, that children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt, from under the land of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods, and walked in the statutes of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel which they had made. Nakakalungkot pong isipin, no, na yung Israelites that was taken out from the captivity of Pharaoh, from the time of Egypt, andun na naman sila sa pagkakataon na pagiging bondage, and walk in the statutes of the heathen. Nakita na po nila kung gaano na lamang katotoo yung Diyos nila. At kahit anong patunay ng Diyos na makapangyarihan, they still go back to the practices of paganism. No? Parang Kristiyano din ngayon. No? Pangaralan mo, linggo ng umaga, dadating pa ng hapon, bumalik, and then there comes in Wednesdays and Fridays. But still go back to the old way. Still nurturing yung old nature. Paganism pa din po, kagaya nitong Israelites. And walk, verse 8, in the statutes of the heathen, whom the Lord cast them out from before the children of Israel. Verse 9, the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord their God, and they built them high places in all their cities, from the tower of the watchman and fenced city. Then and they set them up images
and groves in every high hill and under every green tree. And there they burnt in incense in all the high places, as did the heathen, whom the Lord carried away from before them, and wrought wicked things to provoke the Lord to anger. Alam niyo po kung anong hindi kinakaligaya ng Panginoon sa buhay ninyo. Tama po ba? So basically, what we're doing is provoking the anger of the Lord. Nagsasaya ka dyan sa kasalanan mo? Masaya ka, yes. Pero sinong ini-anger mo? Sinong ginagalit mo? Ang Panginoon. God is a holy God. No? Alam po natin, God is a holy God. He would not tolerate the sin na meron po sa atin. For they served idols whereof the Lord had said unto them, Ye shall not do these things. Napakalinaw po, tama? Hindi mo dapat ginagawa yan. But then you continue. Alam niyo po yung tama at mali. Right? Hindi na po tayo mga bagong Kristiyano at kahit bago kang Kristiyano, alam mong mali yan. Sabi ng Panginoon, Ye shall not do these things. Pangalanan pa kaya natin? Ay, ako po, nakakahiya sa Panginoon. Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways and keep my commandments and my statutes. Turn away from that. Umalis ka dyan. Hindi kita dyan dinala. Dyan kita inalis. Naunawaan po ba natin? Hindi kita dyan dinala eh. Dyan na nga kita inalis. But why still follow? No? According to all the law which I commanded your father, and which I sent to you by the servants of the prophets, notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks. Ayaw nilang lumingon sa Panginoon, turn their backs, no? Like the neck of their fathers that did not believe in the Lord their God. Imagine ilan lamang yung nakaligtas doon saan? Sa wilderness. And just like their father did, they hardened their hearts. Sige pa, mga kapatid, tigasan niyo lang puso niyo. Sige lang mga kapatid, umattend ka ng Sunday, pero lalabas ka dito nung wala kang natutunan. Kasi bakit? Tinigis mo yung puso mo, sinarado mo yung puso mo. Right? Kahit anong tunay, kahit anong tama nung preaching na i-preach dito, mga kapatid, kahit anong bata nung preacher na nagpe-preach dito, may makukuha ka dyan. Kahit anong babaw nung preaching, kahit isang verse lang ang expound dito sa pulpito, may pagpapala dyan, kapatid. Nasa iyo yan kung ayaw mong makinig. Nasa iyo yan kung ayaw mong unawain yung mensahe. Kahit anong season nung preacher o bata nung preacher, kapag salita ng Panginoon ang pinangaral sa atin, may katotohanan yan. Amen po ba? That's why it depends sometimes on the listener kung ikaw ay talagang may makukuha o wala. Kahit anong sigaw ng preacher, kung tulog ka, magigising ka lang, ano na yung preach? Tama po ba? Pag sumigaw na yung preacher, saka lang matututunan kasi yung utak mo, kung saan-saan na, lumilipad. Ay, asan na ba tayo? Ay, hindi pa nagbibigay ng first point si MJ. Pasensya na po kasi binabalikan ko po yung kaya before po ako magbigay ng 4 points ko. Kanina nga po sabi ko, mabilis ba tong preaching ko? Kasi konti lang naman po yung context ng aking mga points. But I really have to make sure that we understand the background so that we can realize the importance of the revival dito sa story ni Hezekiah. Right? Kasi hindi mo naman po maunawaan yung importance nung revival kung at the first place, hindi mo alam kung saan ka manggagaling. Kung saan ka magkakaroon ng kailangan ng revival. Kasi kung hindi mo nauunawaan yung mali at yung kasalanan, hindi mo makikita yung importansya ng pagbalik sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, na-appreciate mo pa rin yung kasalanan at lango ka pa din doon sa kasalanan. At kapag hindi mo naunawaan yung kasalanan, hindi mo makikita kung bakit mo kailangan bumalik sa Panginoon. No? So, sabi po dito, verse 15, and they rejected his statutes and the covenant that he made with their fathers and his testimonies which he testified against them. And they valued, vanity
and became vain, and went after the heathen that were round about them, concerning whom the Lord had charged them, that they should not do like them. Sinabihan na sila po ng malinaw na yung practices ng heathen, ng paganism, is not for you. Mga kapatid, yung kamunduhan hindi na po para sa atin. Amen po? Kristiyano ka na. You've been made peculiar, iba sa iba. Pero hindi makita yung kaibahan, kapatid. Alam ba ng mga kaibigan mo na ikaw ay Kristiyano? Or are you still hiding doon sa cloth na meron sila? Let me wear that cloth again para ako ay isa sa inyo. Hindi na po. You've been clothed, covered with the righteousness of the Lord Jesus. Verse 16, and they left all the commandments of the Lord their God and made them to molten images, even to calves, and made a grove and worship all the host of heathen and served, sino daw po? Baal. Oh, Israelites, haven't you learned? Oh, Christians today, haven't you learned? Inalis ka na ng Panginoon doon sa maling katuruan, sa maling practices, but you still continue to do so. And they caused their sons and their daughters to pass through the fire and use divination and enchantments, because these are the practices of paganism, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord to provoke again His anger. Hanggang saan mo susubukin ng Panginoon, kapatid? Hanggang saan mo titignan yung pag-ibig ng Panginoon kung hanggang saan siya? Yes, malalim ang pag-ibig sa ng Panginoon. No? Pero hanggang saan mo gustong i-challenge yung pag-ibig na yun ng Panginoon? Therefore, the Lord was very angry, sabi po dito, with Israel, and removed them out of His sight. There was none left but the tribe of Judah only. And Judah kept not the commandments of the Lord their God, but walked in the statutes of Israel which they made. And the Lord rejected all the seed of Israel and afflicted them and delivered them into the hand of spoilers until He had cast them out of His sight. Mahirap po kapag wala na sa atin ang mata ng Panginoon. Can you do it by your own? Can you live on your own? Huwag po tayo maging prideful. Until the Lord removed Israel out of His sight, as He had said by all the servants and the prophets, so was Israel carried away out their own land to Assyria and to this day. So let me jump 25. So it was at high beginning of their dwelling there that they feared not the Lord. Therefore the Lord sent lions among them, which slew them on. At marami pa pong mga nangyari dito. But let me now go to chapter 18. Now it came to pass, the third year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. 20 and 5 years old was he when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was also Abi, the daughter of Zechariah. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David, his father, did. So makikita po natin yung pattern from Asa to King Ahaz to Hosea, but the pattern naman po na nakita nating binali ni King Jehoshaphat, or rather ni Hezekiah, is from the practice na ginawa po ni King Jehoshaphat na nabasa po natin sa 2 Chronicles kanina. So sana yung nakakasunod pa din po kayo at gising pa po kayo doon sa kwento. Para lamang po tayong bumalik ng konti sa Sunday School, but medyo particular po tayo kasi tinusubukan po nating himayin ito. No? Now, sabi po dito, 20 years old, when, sabi verse 3, and he did that which on the right of the sight of the Lord, according to all that David his father did. He removed the high places and brake the images and cut down the groves and break in places the brazen serpent that Moses had made from the time po nung sila ay nasa wilderness. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. So ito po yung ginawa niya, pinangalan niya doon sa mga
images na gawa po ng mga Israelites from the time pa ni Moses. And he, trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Kasi iba po yung ginawa ni Hezekiah. Nakita niya po yung kamalian ng mga nauna sa kanya. So ang ginawa po niya, he turned back sa Panginoon. Oh, what a great leader that starts from him following everyone sa baba niya and influencing his people. Kaya kung kayo po ay nagsisimula or magsisimula ng pamilya, hindi po yan sa marami ka na bang pera, may bahay ka na ba, may trabaho ka na ba. Ang tanong po ay kaya mo bang bumuo ng pamilya ayon sa kalooban ng Panginoon? Spiritually matured ka na ba? No? Minsan kasi practical na bagay ang tinitignan ng mga tao in terms of starting a family. No? Pero tinitignan mo ba doon sa iyong ini-entertain na lalaki o sinusuyong babae? Ito ba ay handa ng maglingkod at naglilingkod sa Panginoon? Na kung kami ay mag-iisa, bubuklod, kaya namin panindigan yung aming mga ministry sa Panginoon. Now, sabi po dyan, he trusted in the Lord. Verse 6, isa pong maganda. For he clave to the Lord and departed not from following him. No? Kumbaga parang you clung to the Lord, you cling to the Lord, yumakap ka sa Panginoon, hindi ka lumayo sa Panginoon, and departed not from following him. Hindi po siya lumayo sa Panginoon. No? But kept his commandments which the Lord commanded Moses. Ang sabi po sa verse 7, and the Lord was with him. And he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria and served him not. Napansin niyo po kanina, naalala niyo kung ano yung ginagawa ng mga other kings, first king of Assyria? Nag-sacrifice sila, nag-offer sila. Even asking help from the king of Assyria, but Hezekiah was different. He rebelled against the king of Syria. He did not fear the king of Assyria, but he feared the Lord. That was different. You may fear your boss, but you should not fear your God. You should fear your God better, no? That's why punta po tayo dito sa ating sa ating mga points. Mabilis lamang po ito kahit 4 points. Wala na po itong sub-points. Promise po. Andyan pa po ba kayo? Amen. So, nag-enjoy po ba kayo doon sa story ni Hezekiah? Actually, napakalawak pa nito kung isipin natin. No? Mas marami pa po kayo matututunan. But let's drill down to the most important point na kailangan po natin makuha. First is the priority of the sanctuary. Papunta po tayo ngayon sa verse 3 sa 2 Chronicles na binasa po natin kanina. Sabi po niya dito is sa verse 3, he in the first year po, take note of that, of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repair them. Kasi from the time of Asa, ang ginawa niya is kinuha nga nito so that he can give offerings to the king of Assyria. Kasi nga, instead of fearing God, nagkaroon siya ng fear doon sa other kings. Sila yung plinis nila at ginawa nila, di ba, yung sinerve nila si Baal, created an altar for him at nasacrifice at kinompromise po nila yung altar for the Lord. Kaya ang ginawa po ni Hezekiah on his very first month is sinaayos niya ang para sa Panginoon. Now, if we are to look at this, Hezekiah's first act was not political or military, if you all would notice. Normally, a king or a president at our times would look at the finances ng bayan, would look at the military, or maybe look at the political kung ano ba yung mga problema within the politics or within the government. Kasi alam naman po natin that there's a separation between the state and the church. However, Hezekiah first prioritized the church.
Hezekiah first prioritized the altar of the Lord, not just within the year, not just on the following years, but stated on the verse 3, on his first month. Tama po ba yung priority niya? Yes. Do we have the same priority? Maybe. Sorry Lord, hindi po. No? Kung mayroon po tayong isang bagay na dapat unahin sa buhay natin, hindi po yung finances ninyo. Hindi po yung mental wellness ninyo. Hindi po yung romantic side ng buhay ninyo. Ang dapat po nating pinaprioritize yung spiritual na buhay po natin. And everything follows. Minsan napapansin niyo po ba, kapag bagsak kayo spiritually, apektado yung mental state ninyo. At kapag naapektuhan po yung mental state ninyo, pati yung physical state ninyo naapektuhan. Tama po? Minsan parang ang bigat ng pakiramdam. Parang ang bigat ng katawan ninyo. Kasi nga, nothing's driving you, no, to do the things that you were doing before. Yung ministry na ginagawa niyo before na parang paggising mo sa umaga, ang lakas-lakas mo, Lord, I'm excited. But there comes a time in your life na para bang ang bigat na ng katawan ninyo para bumangon at maglingkod sa Panginoon. Right? Now, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them, cleansing the temple before God could move. The filthiness had to be removed. That is stated dito po sa verse 5. And he said unto them, hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place. I-remove natin yung filthiness sa loob ng simbahan. May it be literally or figuratively. Literally, yung kalat, kaya nga po nagpapasalamat po tayo doon sa mga naglilinis ng ating simbahan, no? Before po ang ating service. So that when we get to the house of the Lord, when we come into the house of the Lord, presentable po ang ating simbahan. No? So ganun din po tayo, no? Figuratively, pumapasok ka po ba dito sa loob ng simbahan, praying na, Lord, before po ako mag-serve sa inyo ngayong araw, remove all the filthiness sa puso ko so that I can open my heart wholly sa iyo, Panginoon, at makita mong ikaw ang gusto kong paglingkuran. Amen po. Nakakahiya naman po sa Panginoon na dala mo pa yung mga kasalanan at ayaw mong i-remove sa puso mo. How can you present yourself a living sacrifice? You think God would honor yung sacrifice mo na puno ng kasalanan? No. God can cleanse you from it, but that's not what God wants and desires, a sacrifice from His Son. Galatians 5:16 say, I say then, walk in spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in spirit, just like Hezekiah. Unlike with all the practices and paganisms na nakita niya from his forefathers, alam niyang mali yun. So he removed that from himself and tried to practice and influence his people to remove that as well. Our hearts are now the temple of the Holy Spirit. Revival starts with an internal house cleansing, removing the idols and distractions that have shut the doors of our fellowship with God. Remove the idols sa puso natin, kapatid. You think it's only physical? Yung mga nakikita niyong santo, that's not the only idols the Bible is referring to. Anything that removes your time, effort, and your heart sa Panginoon are your idols. And that's what you need to remove. That's what we have to remove sa puso natin. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 2 Corinthians 7:1. Tingnan po natin. Check our hearts. Sabi nga ni David mo, search my heart, O God. Do you really think you have to pray? Just so God could search your heart? No, alam po ng Panginoon ang puso mo. And when you ask God to search your heart,
Wala ka pong ibang niloloko kung alam mong may kasalanan sa puso mo kundi ang sarili mo. Amen po. Hindi mo niloloko ang Panginoon, kapatid. Kung alam mong may kasalanan sa puso mo at nag-act tayo sa Panginoon righteously, lumalapot tayo sa Panginoon as if wala tayong kasalanan, you are not fooling anyone but God, but yourself. You're only mocking Him with our practices. Galatians 2:20, let us be reminded, sabi po ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ, ano daw po? Liveth. No? Your heart now is a temple of God. You have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior and you have invited Him to your heart. After you've invited Him to your heart, would it please Him na yung pinapasok mo sa puso mo are all filthiness? Kung baga parang naglaba ka ng puting damit, pero itatapon mo lang din, ibabalik mo sa putikan. Right? Kung baga parang God has taken you away from the sin and from the bondage of sin, pero ikaw yung nagpupumilit bumalik doon sa kasalanan. Second point, the power of sacrifices. Nakita po natin, of course, hindi lamang binalik ni Hezekiah yung altar para sa Panginoon. What would you do inside the church, kapatid? It is a place for you to offer your offerings para sa Panginoon. You don't just look at the altar, you don't just look at the church, do something. Sacrifice something. Offer something unto the Lord. Meron ka po bang maibibigay para sa Panginoon? Yes. There's something that you can offer. Offer your life sa Panginoon, kapatid. Revival is not based on our effort but on the finished work of God. Hezekiah reinstated the sin offerings and burnt offerings. He recognized the people were alienated from God and needed the blood of the sacrifice to be restored. Kasi if you would remember kanina, sa binasa po natin sa 2 Kings, yung time ni Hosea, pinractice niya hindi lamang sa kanya but to their daughters. So na-practice pa din doon sa mga sumunod na generation sa kanila. But then, sabi po dito, Hezekiah offered not just to himself, but he invited even people to sacrifice and offer his offerings para sa mga tao. The difference maker is that, as noted in the reference, Hezekiah's success wasn't in his own strength, but in the fact that God's presence was with him. The blood of the sacrifices paved way for that presence. Because of the offerings that he sacrificed para sa Panginoon, it paved way para gumanap ulit ang Panginoon sa buhay nitong sa kanila ng mga Israelites. 21 to 27, makikita po natin dito. And they brought 7 bullocks and 7 rams and 7 lambs and 7 he-goats for a sin offering for the kingdom. And the sanctuary for Judah, and he commanded the priests, the sons of Aaron, to offer them onto the altar of the Lord. So they killed the bullocks, and the priests received the blood and sprinkled it on the altar. Likewise, when they had killed the rams, they sprinkled the blood upon the altar. They killed also the lambs, that they sprinkled the blood upon the altar. And they brought forth he-goats for the sin offering before the king and the congregation, and they laid their hands upon them. And the priests killed them, and they made reconciliation with their blood upon the altar to make an atonement for all Israel. For the king commanded that the burnt offering and the sin offering should be made for all Israel. You might wonder, bakit ganito yung offerings different na sa practices natin ngayon? Because this is the practice from the old times, from the Old Testament. This is how they made offerings unto the Lord. It is different now. We sacrifice ourselves para sa Panginoon. Hezekiah's sacrifices point us to Jesus, the ultimate Passover lamb, whose blood cleanses us once and for all. Which is the difference from the Old Testament now that we had the perfect sacrifice na unlike na ginagawa po from the Old Testament.
the perfect lamb that we have right now, for us to have that cleansing of sin, na kaya gaya ng ginagawa nila Hezekiah, is that our sacrifice is the Lord Jesus Christ, who cleansed our sin, not just with the Israelites, but for the whole world. Because the salvation is no longer just with them. No? Kumbaga parang ito ay nakaabot pati sa atin, mga heathens. Kaya nagpapasalamat po tayo po yung tinatawag na spiritual Jews today. Because we have the salvation coming from the Lord Jesus Christ. Aren't you thankful? No? Aren't you thankful? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ has cleansed us from all sin. 1 John 1:7. And we thank God because He gave His Son as a living sacrifice, the perfect Lamb. Kasi there is no perfect sacrifice now that we can offer so that we can atone from the sins na meron po sa atin. That righteousness na meron po sa atin is only because it is the righteousness na nanggagaling sa Panginoon. Third po is the people's unity. So chapter 30 verse 1, sabi po dito, pwede nyo pong basahin yung mga succeeding verses in the complete chapter of this 2 Chronicles 29, 30, 31, para kung gusto nyo pong mas magkaroon pa ng kabuong storya. But for the sake of time, sabi po sa verse 1 ng chapter 30, And Hezekiah sent to all Israel and Judah, and wrote letters also to Ephraim and Manasseh, that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to keep the Passover unto the Lord God of Israel. He did not keep it to himself or to his people, but even united people para mag-sacrifice at mag-offer sa Panginoon. Hezekiah sent letters throughout Israel and Judah, inviting everyone to keep the Passover in Jerusalem. He even reached out to the northern tribes who had been rebellious for generations na nakita po natin kanina. His message was simple. Sa verse 8 po dito, makikita natin, Now, be ye not stiff-necked as your fathers, who refused to turn their head para sa Panginoon. But yield yourselves unto the Lord and enter into His sanctuary, which He had sanctified forever, and serve the Lord your God, the fierceness of His wrath, that the fierceness of His wrath may turn away from you. Naramdaman niyo po ba minsan yung correction ng Panginoon because of your sin? I thank God kapag nararanasan po natin yan. Because meron pong mali, ibig sabihin sa buhay natin na itinatama ng Panginoon. But if we receive the wrath of God, turn away from that and sanctify yourself and do not be stiff-necked sa pagbalik sa Panginoon. Huwag po tayong maging focus doon sa lust of the flesh. Kasi minsan ayaw natin tumingin pabalik sa Panginoon simply because we are enjoying the view. We are enjoying what we're seeing. But little by little, tumatalikod na po tayo sa Panginoon at hindi na po tayo bumabalik ng paningin sa Kanya. Nakakalungkot pong isipin minsan, minsan andun tayo sa point na gusto nating bumalik, pero para ang hirap. Alam niyo po, nagkaroon na po ba kayo ng stiff neck? Hindi po kayo makalingon niya ng 100, ng ilang degree ba yan? Alam niyo minsan sa buhay ng Kristiyano, yung stiff neck, yung sakit, yung nagpapahirap sa atin para to turn our eyes back to the Lord. Actually, before this preaching po, ang nililid sa akin ng Panginoon is the prodigal son. Alam niyo po ng kwento naman siguro ng prodigal son, wherein the father gave part of his inheritance sa kanya. At naging madali po ba para sa anak yung bumalik? Sa point of view ng tatay, yes, madali niyang tinanggap yung kanyang anak. Pero naging madali po ba yun sa anak na tumalikod sa kanyang ama para bumalik and humble himself para maging servant at least at tanggapin siya pabalik ng kanyang ama? Ang Panginoon po, hindi po yan tumalikod sa atin. Nag-aantay lang po yan na bumalik tayo. And He will accept us wholeheartedly in spite of all the sin
na ginawa po natin. Pero ang mahirap, yung sa atin po, kagaya ng anak. Kasi alam mo yung mali mo. Alam mo yung kasalanan mo. And Satan, he would not stop from naming you with your sin. Calling you with your sin. But God calls you with your name. Satan would always remind you yung mga pagkukulang mo sa Panginoon. Satan would always tell you the sin na binuhay mo. But God remembers you as His Son. And He will take you in at any time. All you have to do is humble yourself, no, sa Panginoon. God, nagkulang ako. Lord, nagkamali po ako. At gusto kong bumalik doon sa sentro ng iyong kalooban. At wala pong hinindian ng Panginoon sa atin. Amen po. Sabi nga po sa isang verse, if any man be overtaken with a fault, restore such one in the spirit of meekness. Gentleness po ang pinapapractice ng Panginoon na ipakita sa mga tao na nagkamali at lumayo sa Panginoon. We don't kick them out. We don't remind them of their sin. But with gentleness, with meekness, we encourage them na bumalik sa Panginoon. Amen po? Sabi nga niya doon, sa pagpapatuloy nun, considering thyself, lest thou also be tempted. Minsan sa pagtingin natin sa kasalanan ng iba, tayo din po yung nagkakasala. Right? Sa pagtingin natin ng kamalian ng iba, tayo naman po yung nagkakasala. Wala naman po kasi tayong karapatan para husgahan yung kasalanan ng iba. Ang Panginoon po ang maghuhusga sa buhay ng bawat isa. As Christians, ang responsibilidad po natin ay mag-remind kung ano yung dapat binubuhay ng isang Kristiyana. Exhort one another. No? Lift up one another. Pray for one another. Hindi po laging malakas ang isang Kristiyano. Amen po? Kailangan po ng bawat isa sa atin ng panalangin. Kailangan po ng bawat isa sa atin ng encouragement. Yung simple tap at kamusta doon sa iyong brother na hindi mo laging kinakausap, napakalaking encouragement yan. No? Yung maalala kang kamustahin ng kapatid mo, isang malaking pagpapala din yan. Ibig sabihin, may nagpipray po sa atin. And it's always an encouragement when someone prays for you. And be an encouragement this time to pray for the others. Amen po? That's why, lastly po, people's unity. Tapos na po ata ako dito. No? Hezekiah sent letters to Israel and keep the Passover. James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Even when some were not ceremonially clean, Hezekiah prayed for them. No? And God healed the people. This shows us that God's grace is greater than our religious failures. Kahit po yung iba does not the same heart as with Hezekiah, he prayed for them. Kagaya po ng sinabi ko kanina. Hindi naman po tayo pare-pares ng spiritualidad tama po. Meron po sa atin mataas ang spiritualidad ngayon, pero pwedeng manghina sa mga susunod na araw. Meron po sa atin mainit, meron po sa ating mga nanlalamig. At kung ikaw yung mainit, wag mong hayaan na ikaw yung manlamig din kasi nakita mo nanlalamig yung iba. 2 Chronicles 7:14 po, sabi dito, balikan lang po tayo ng konti. No? If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Napakaganda po siguro ang magkaroon tayo ng leader dito sa bansa na may takot sa Panginoon. Tama po? Nagdadasal sila when, anong tinatawag yung sa vow nila? Pag tumatayo po sila bilang presidente. Ang kamay po nila ay nasa Biblia. Pero unlike Hezekiah, hindi po nila minsan inuuna yung relasyon sa Panginoon ng bansa. No? Kasi wala naman talaga sila sa Panginoon. It may be just for a show. And the Lord hearkened to Hezekiah and healed the people, which is on verse 20 ng chapter 30. Dahil nakita ng Panginoon yung katotohanan sa puso ni Hezekiah. Now, lastly, the destruction
of the idols. Dahil nga po may mga ginawang idols itong mga nauna sa kanya. At chapter 31 verse 1, Now when all this was finished, all Israel that were present went out to the cities of Judah and break the images in pieces and cut down the groves and threw down the high places. Naalala niyo po kanina, no? Ito po yung binil ni Hosea na binasa po natin. And the altars out of all Judah and Benjamin and Ephraim, also in Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned, every man to his possession, into their own cities. In unity, they break down their idols. Oh, what glorious day would that be kapag isang buong simbahan, no? Break down all the idols na meron po sa puso nila at sama-sama pong manumbalik sa gawain ng Panginoon. Hindi po ba ikakatuwa, hindi lamang ng ating Panginoon, kundi ng ating pastor na nakita naglilingkod lahat ng miyembro. Nagsusumikap, no, na maglingkod sa Panginoon. True revival always results in action. So there is an action that was done after the so-called revival. So there is a result na makikita, mga kapatid. Once people encountered God's presence at the Passover, they didn't just go home and stay the same. They went out and smashed the images and cut down the groves, which is yung nabasa po natin. Inalis po nila yung mga practices na ginawa nila ng mga nauna po sa kanila. Kasi naunawaan nila na itong mga bagay na ito ay hindi po angkop sa kanilang paglilingkod sa tunay na Diyos na dapat po nilang sinasamba. I'm not sure if you still have idols with you. Baka po meron pa yan nakasabit doon sa inyong mga sasakyan. No? Na bago ka po mag-drive, hinahawakan mo pa. Keep me safe. Nakikita po kasi ako mga ganun. So, right? Hindi ko po masabi sa inyo what your idol is right now. But your idols are all in vain sa harapan ng Panginoon. Meron ka na pong Diyos. You have a direct access makipag-usap sa Panginoon. He is now in your heart. Now, the total commitment, they didn't just stop worshiping idols, they destroyed them. You don't just turn your back from your idols, you smash them. You break them. You remove them from yourselves, mga kapatid. These are not the things that glorifies God. And if it doesn't glorify God, you don't need them. Wala yang lugar sa buhay Kristiyano natin. Yung mismo, can you break your phones right now? God, this doesn't glorify you. Bakit po? Baka may sumalo. Ako ba dyan hagis ko? No? So it's the matter of how you use the things and the possession that you have. Right? Like with this laptop, alam niyo po, hindi ko po ginagamit to. Nagagamit ko lang, tablet. Nagagamit ko lang pong tablet na to kapag nagpipreach ako. Pag nasa bahay po ako, nakatambak lang tong tablet na to. Pero hindi ko po siya ma-let go. Hindi ko po ito mabenta. Bakit? Kasi ginagamit ko siya pag nagpipreach ako para madali ko makita yung points ko eh. Kumbaga parang in terms of personal usage, wala na tong value sa akin. Pero nagagamit ko siya kapag gumagawa na ako ng preaching. I thank God I'm still keeping this. No? Kumbaga may value siya sa akin sa gawa ko ng ministeryo para sa Panginoon. Pero kung titignan ko yung value nito sa buhay ko, ng personal, wala tong value sa akin. Nakatambak lang to sa bahay. Sino pong may gusto? Palitan nyo na po. Palitan nyo po ng iPad. No? But I thank God na mayroon akong mga bagay na alam ko nagagamit ko para sa Panginoon. So meron po tayo sana mga ganun, ng mga idolatries na bagay that we keep to ourselves not because it entertains us, not because it gives us pleasure, but because it is being used para sa Panginoon. Amen po. Now, as a conclusion po, let me finish this. The Jesus plus nothing reminds us that after the revival came the trial. Now, if we are, hindi pa pala po tapos, punta po tayo sa 32 verse 10. Ayan. Brad, conclusion ka na, may babasahin pa din tayo. Konti na lang po mga kapatid. Andyan pa po ba kayo? This is actually the challenge po. Because of the revival,
Hezekiah's trust was already anchored in God. He didn't have to scramble for faith. He already had it. Meron na po siyang faith eh. When we prioritize God's presence, cleanse our hearts, and trust in the sacrifice of Christ, we are prepared for the battle that comes our way. Which happens po dito kay King Sennacherib, if I'm pronouncing that right po, which is the next king of Assyria. Then saith Sennacherib, king of Assyria, whereon do, let's take note of this passage, whereon do ye trust, that ye abide in the siege in Jerusalem? Doth not Hezekiah persuade you to give over yourselves to die by famine and by thirst, saying, The Lord our God shall deliver us out of the hand of the king of Assyria? Hath not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, and commanded Judah and Jerusalem, saying, Ye shall worship before one altar and burn incense upon it? Know ye not what I and my fathers have done unto all the people of the other lands? Tinatakot niya pa po. Were the gods of the nations of the lands anyways be able to deliver their land out of my land? Kaya ba kayong iligtas niyan? Who was there among all the gods of those nations that my fathers utterly destroyed, that could deliver his people out of mine hand, that your God should be able to deliver you out of mine hand? Now, therefore, let not Hezekiah deceive you. Kino-confuse niya pa yung mga tao eh. Nor persuade you on this manner, neither yet believe him. For no God of any nation or kingdom was able to deliver his people out of mine hand and out of the hand of my fathers. How much less shall your God deliver you out of mine hand? Apakayabang. You know what? Satan is like this as well. No? Doon pa lang kay Eve, nanaloko niya. He wrote letters to rail on the Lord God of Israel and speak against him, saying, As the gods of the nations and other lands had not delivered the people throughout mine hand, shall not the God of Hezekiah deliver his people out of mine hand? Then they cried with a loud voice in the Jews' speech unto the people of Jerusalem that were on the wall, to affright them and to trouble them, that they might take the city. Satan gives fears sa mga anak ng Panginoon. Kaya ka ba talagang ialpas ng Panginoon mo dyan sa problema mo? May kasagutan ba talaga ang Diyos mo sa mga problema mo? Kailan kanya aalisin dyan sa problema mo? Gaano ka nakatagal dyan? Are you still suffering? Totoo ba yung Diyos mo? God, always hears you. But in a timely manner, He answers you. So do not let Satan play around when the time that God is asking you to wait. Wag mong hayaan, Satan puts questions and doubts to your heart. And they spake against God, Jerusalem, against the gods of the people of the earth, which were to work on the hands. And for this cause, Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried to heaven. And just like Hezekiah, ano pong ginawa niya? He prayed. So when when the devil puts doubts and questions into your mind, what do you do? Again, mga kapatid, when Satan puts doubts and questions to your mind, what do you do? Pray. Lumapit po tayo sa Panginoon. And the Lord sent angel, which cut off all the mighty men of Valor, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of his face to his own land. Oh, what a great testimony. Amen po. Satan, wala na po siyang kapangyarihan sa'yo kasi anak ka na po ng Panginoon. He's already put down to shame, mga kapatid. And it's your choice kapag ikaw ay magpapaloko pa din doon sa pinagbagsak na ng Panginoon. And when he was come to the house of his God, that they that came forth of his own bowels slew him,
there with the sword. Thus the Lord saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the hand of Sennacherib, whatever the pronunciation po, the king of Assyria, and from the hand of all other, and guided them on every side. Oh, what great God Hezekiah have. And it's the same God that we have today. Amen po. Anything that puts question to your faith, that mocks our God, no, hindi po ikaw ang nakikipaglaban dyan. It is not your battle to fight. It is of the Lord's. And just like what happened here, God delivered them. Because of their faith, all they had to do was to pray and cry out to the Lord. Lord, I'm being troubled today. Lord, I'm being challenged today. Don't put your faith to other people. Huwag niyo pong hayaan na questionin ng kalaban yung pananampalataya at yung kaligtasan na meron ka. Because nothing can pluck you out of the hand of God. Amen po? Call to action po. Open the doors. All you have to do is to open just like what Hezekiah did. No? The first thing he'd do when he was already in the position is to set back up, no, the altar of the Lord. Open the closed doors in your prayer life or Bible study. This time, let's open our hearts sa Panginoon. When we've closed it sa Kanya and we have not listened and we've turned our back sa Panginoon, open your heart, mga kapatid. Go back to prayer. Sabi nga noong nakaraan, go back to the Bible. Go back to the book. Balik po tayo sa salita ng Panginoon. Cleanse the temple. All the filthiness needs to be taken out of the sanctuary. Hindi po mamumuhay yung glory ng Panginoon sa puso ng isang Kristiyano na nagpapatuloy sa kasalanan. You cannot serve two masters. Trust the King like Hezekiah. Place your total trust. Cleave to the Lord. He is one of who brings back the glory and the victory. Nasa Kanya lamang po. He hath conquered the world. All you have to do is to put your trust and cleave sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. No? Hindi po lumalayo ang Panginoon sa atin. We are the ones na lumalayo po sa Kanya. So just like Hezekiah, let's cleave to the Lord. Kung baga kumapit ng kaya natin. Kasi at the end of the day, hindi naman po tayo yung talagang nakahawak sa Kanya. No? It is the Lord God. And to leave you off this morning, let me leave you this one verse. Psalm 51:10. Sabi po dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Shall we pray? Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa buhay ni Hezekiah that in spite of other practices na nakita po niya sa mga nauna sa kanya, ay hindi po siya nagpaloko, hindi po siya nagsara ng kanyang puso. That's the only thing that they could do. Hindi po siya natakot, hindi po siya nanghina, kundi lumapit po siya sa Panginoon. Sinaayos niya ang kanyang buhay kasama ng kanyang pinaghaharian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po rin ay magbukas ng aming puso sa umagang ito upang pagkalinisin niyo po muli, Panginoon, sa lahat ng filthiness na aming dinadagdag sa aming buhay. Sa mga kasalanan na hindi po namin maiwanan, Panginoon. Naniniwala po kami at nagtitiwala na ikaw lamang po ang patuloy na mag-aayos ng aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung mga pagkakataon kami po ay bumibigay sa tukso ng kalaban. Ngunit dalangin nga po namin, ikaw pong patuloy na magsaayos ng aming buhay upang makita mo po sa amin ang karapat-dapat na serbisyo na dapat po naming ibinibigay at inaalay sa Diyos na Ama na nabigay po sa amin ang kaligtasan. Marami pong salamat sa patuloy na unawa, sa patuloy na tiwala at sa patuloy na pagpapala sa kabila po ng aming napakaraming kasalanan sa iyong harapan, Panginoon. Nawa sa umagang ito, sa aming pong pag-alis ng iyong tahanan ay meron po kaming natutunan. Kami po ay pinagpala mula sa iyong salita through the life of Hezekiah. Hindi lamang po sa buhay na may katotohanan, Panginoon, at may katuwiran. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na makita ang mga bagay na hindi namin dapat pinapractice, ginagawa sa life ng ibang mga kings na nakabasa po na amin. Maraming pong salamat sa iyong patuloy na pagbukas ng aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang mga hamon na binibigay niyo sa amin mula sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus.
Amen. Let's call on po our ating pastor. Na-miss ko po ito. Testing.